الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Mga alipin ng Allah, kabilang sa pinakamalinaw na tanda ng tunay na pagmamahal sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang pagsunod sa kanyang sunnah. Sinabi ng Allah Azza wa Jal, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Sabihin mo kung tunay ninyong minamahal ang Allah subhanahu wa ta'ala, sundin ninyo ako. Mamahalin kayo ng Allah Azza wa Jal at patatawarin niya ang inyong mga kasalanan at ang Allah ay mapagpatawad at ang maawain. Qul ati'u Allah war Rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Sabihin mo, sundin ninyo ang Allah at ang sugo, ngunit kung sila ay tumatalikod, katotohanan hindi minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kafir, ang mga hindi mananampalataya. At sinabi ng Allah Azza wa Jal, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira." Katotohanan, nasa Rasulullah, nasa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ang isang magandang halimbawa para sa inyo, para sa sino mang umaasa sa Allah at sa huling araw at madalas na nag-aalala sa Allah Azza wa Jal. Isinalaysay ni Imam al-Bukhari sa kanyang sahih mula kay Abi Hurairah radiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Ang lahat ng kabilang sa aking umma, sila ay papasok sa paraiso maliban sa mga tumatanggi. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Sinabi nila, o sugo ng Allah, sino naman ang tatanggi? Sino naman ang tatanggi sa pagpasok sa paraiso? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Sinabi niya, sino mang sumunod sa akin, siya ay papasok sa paraiso. At sino man ang sumuway sa akin, siya ang tumanggi. At isinalaysay ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim sa kanilang sahih mula kay Aisha radiyallahu anha na sinabi ni Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, "Lastu tarikan shay'an kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'malu bihi illa 'amiltu bih." Hindi ko iiwan ng anumang dating ginagawa ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, bagkos gagawin ko rin ito. Inni akhsha in taraktu shay'an min amrihi an azigh. Katotohanan, natatakot ako na baka malihis ako kapag iniwan ko ang anumang bahagi ng kanyang utos. At isinalaysay ni Imam al-Bukhari sa kanyang sahih mula kay Abis ibn Rabi'a rahimahullah na lumapit si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sa Hajarul Aswad, ang itim na bato sa Kaaba, at hinalikan ito. Pagkatapos ay sinabi niya, "Inni a'lamu annaka hajar." Katotohanan, alam ko na ikaw ay isang bato lamang. La tadurru wa la tanfa'. Hindi ka nakapipinsala at hindi ka rin nakapagbibigay ng pakinabang. Walaula anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluk ma qabbaltuka. Kung hindi ko nakita ang propeta sallallahu alayhi wa sallam na hinahalikan ka, hindi rin kita hahalikan. Ang mga riwayat na ito, ang mga salaysay na ito, at marami pang katulad dito ay mula sa mga sahaba, ang mga kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na personal na nakakita at nakasama sa kanya. At ipinapakita ng mga ito na ang tunay na pagmamahal sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay makikita sa pagsunod sa kanyang sunnah at sa paggawa sa kanyang mga itinuro at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbawal.
hindi ipinapakita ang pagmamahal sa propeta sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng paggawa ng bid'a, mga magkabagong gawaing idinagdag sa relihiyon na siya mismo ang nagbabala laban dito. Isinalaysay ni Nabi Daud at Tirmidhi at Ibn Majah mula kay Al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdathatil umur, mag-ingat kayo mula sa mga bagong gawaing idinagdag sa relihiyon, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, dahil ang bawat bagong gawain ay bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, at ang bawat bid'ah ay pagkaligaw, at sa riwaya ni An-Nasai, wa kulla dalalatin finnar, at ang bawat pagkaligaw ay nasa impyerno. Nabubuhay tayo, mga kapatid sa Islam, sa panahon maraming tao ang nagsasabi na mahal nila ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi nila ipinapakita ang pagmamahal na ito ayon sa paraan ng mga sahaba radiyallahu anhum. Kabilang dito ay ang bid'a ng Maulidun Nabi, ang taunang pagdiriwang ng kapanganakan, ang birthday ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala tungkol sa Maulidun Nabi, ahdathahu al-Rafida Banu Ubaid al-Qaddahi, yuqalu lahu al-Fatimiyun. Ang nagpasimula ng Maulidun Nabi ay ang mga Rawafid, ang mga Shia na Banu Ubaid al-Qaddahi na tinatawag na al-Fatimiyun, ang Fatimid Empire. Ahdathu fi Misr wa ghayriha, pinasimulan nila ito sa Ehipto, sa Egypt at sa iba pang lugar. وأحدثوا مواليد أخرى لعلي رضي الله عنه وللحسن والحسين وفاطمة ولحاكمهم. At hindi lang sila nagpasimula ng maulid na propeta sallallahu alaihi wasallam, bagkos nagpasimula rin sila ng maulid, ang birthday ni Ali radiyallahu anhu, at si Al-Hasan, Al-Husayn, at si Fatima at ang kanilang mga pinuno. ثم تبعهم بعض المسلمين جهلا وغلطا وانتشر بين الناس الآن. Pagkatapos sinundan sila ng ilang Muslim, sinundan sila ng iilan sa mga Muslimin dahil sa kanilang kamangmangan at pagkakamali. Ngayon ay kumalat na ito sa mga tao. فَالْإِحْتِفَالُ بِالْمَوَالِيدِ مِنَ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ, sapagkat ang pagdiriwang ng mga maulid, ang pagdiriwang ng mga birthday ay kabilang sa mga kasuklam-suklam na bid'a. Wala yajuzu lil muslimina al-ihtifalu bil mawalid, at hindi pinahihintulutan sa isang Muslim ang pagdiriwang ng mga birthday. Wala bi maulidin Nabi alayhi salatu wasalam, maging ang pagdiriwang ng kapanganakan ng propeta sallallahu alayhi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mga kapatid sa Islam, ang pagsunod sa sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi lamang sa pag-iwas sa mga bid'a. Kabilang dito ay ang pagsunod sa mga aral ng propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pakikitungo sa kapwa at pag-iingat sa buhay ng tao. Itinuturo sa atin ng al-Islam na huwag manakot, huwag manakit, at huwag pumatay, lalo na sa panahon natin na yun na dumarami ang krimen at patayan. Isinalaysay ni Imam Muslim sa kanyang sahih mula kay Abi Hurairah radiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yakthura al-harj. Hindi sasapit ang oras, hindi sasapit ang araw ng paghuhukom hanggang sa dumami ang al-harj. Qalu wa mal harju ya Rasulullah. Tinanong ng mga sahaba, ano ang ibig sabihin ng al-harj o sugo ng Allah? Qala al-qatl. Sinabi niya ang pagpatay. Inulit niya ito ng 2 beses. At isinalaysay ni Imam Muslim sa kanyang sahih mula kay Abi Hurairah radiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. Sumpa man sa kanya na nasa kanyang kamay ang aking kaluluwa, hindi magwawakas ang mundo, hindi darating ang Yawmal Qiyamah hanggang sa dumating ang araw na hindi alam ng pumatay kung bakit siya pumatay at hindi alam ng pinatay kung bakit siya pinatay.
bago pa humantong sa pagpatay at ang galit, sama ng loob o anumang problema, binigyan tayo ng al-Islam ng malinaw na gabay. Isinalaysay ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Abdullah bin Amr radiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ang tunay na Muslim ay ang taong ligtas ang ibang mga Muslim mula sa kapinsalaan ng kanyang dila at kamay. At kasama rito ang pag-iwas sa panlalait, ang pangungutya, ang pambubuli, ang pagbabanta, pananakit at lalo na ang pagpatay. Hindi ibig sabihin nito na maaaring saktan natin ang mga hindi Muslim. Ipinagbabawal din ng al-Islam ang pananakit o pagpatay sa kanila ng walang karapatan. Isinalaysay ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bayna an-nas yawm al-qiyamah fi ad-dima. Ang unang paghahatulan sa pagitan ng mga tao sa araw ng paghuhukom ay tungkol sa mga dugong binuhos. Kaya dapat tayong mag-ingat sa mga sumusunod, ang pagbibiro tungkol sa pagpatay o ang pamamaril sa mga paaralan, ang pagbabanta kahit sabihin natin na joke lang ito, ang pagtutok ng baril o kutsilyo o anumang mga bagay na maaari makasakit, at ang panlalait, ang pagpapahiya, ang pangungutya at pambubuli. Isinalaysay ni Imam Muslim mula kay Abi Hurairah radiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yad'ahu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Ang sino mang magtutok ng bakal o anumang mga weapon sa kanyang kapatid ay isinusumpa ng mga anghel ng mga malaika hanggang sa ibaba niya ito, kahit patunay niya itong kapatid sa ama at ina. Kung ganitong kabigat ang babala sa pagtutok lamang ng isang bagay na maari makasakit, paano pa kaya ang tunay na pananakit o ang pagpatay? Isinalaysay ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Abi Hurairah radiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, laysa shadidu bis-sur'a, innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Ang malakas ay hindi ang magaling manalo o ang pakikipagbuno sa wrestling. Ang tunay na malakas ay ang taong kayang kontrolin ang kanyang sarili kapag siya ay nagagalit. Hindi sukatan ng lakas ang tindi ng galit o ang kakayahang manakit. Ang tunay na malakas ay ang taong kayang pigilin ang kanyang sarili kapag siya ay nagagalit. At kapag nakagawa ng kasalanan ang ating mga kapatid laban sa atin, patawarin natin siya para sa Allah Azza wa Jal. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Kaya magpatawad sila at magpalampas. Hindi ba ninyo nais, hindi ba ninyo gusto na patawarin din kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mapagpatawad, ang maawain. At kapag may mabigat tayong problema, una sa lahat ay bumalik tayo sa Allah Azza wa Jal sa pamamagitan ng as-sala at ang dua. Pagkatapos humingi tayo ng tulong sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang tumulong. Sabihin natin ang ating nararamdaman upang mabigyan tayo ng tamang payo. Isinalaysay ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim sa kanilang mga sahih mula kay Aisha radiyallahu anha tungkol sa unang pagdating ng al-wahi, ng revelasyon. Sinabi niya, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yarjufu fuaduhu. Bumalik ang Rasulullah sallallahu alayhi wasallam habang nanginginig ang kanyang puso. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني. Pinuntahan niya si Khadija bint Khuwailid, ang asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at sinabi niya, balutin ninyo ako, balutin ninyo ako. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'. Kaya binalot nila siya hanggang sa mawala ang kanyang matinding takot. Faqala li Khadija wa akhbaraha al-khabar. Pagkatapos sinabi niya kay Khadija ang nangyari at sinabi, laqad khashitu ala nafsi. Tunay na natakot ako para sa aking sarili. Faqalat Khadijatu kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Sinabi ni Khadija radiyallahu anha, hindi, sumpaman sa Allah, hindi ka kailanman ipapahiya ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya kapag may mga bagay na nakakaabala sa atin o may problema tayo, huwag natin ito itago, bagkus ilabas natin ito sa mga tao may kaalaman upang mapayuhan tayo. Ipinapakita ang hadith na ito na nang makaranas ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng matinding takot, ano ang ginawa niya? Pinuntahan niya si Khadija radiyallahu anha at sinabi niya sa kanya, pinalabas niya ano ang nararamdaman niya at pinayuhan siya ni Khadija radiyallahu anha at tinanggap niya ito. Kaya kapag mabigat ang dinadala ng isang tao, huwag itong kimkimin at tiisin ng mag-isa. Lumapit sa mga magulang, lumapit sa mga guro, mga teacher, lumapit sa mga school counselor, o sino man mapagkakatiwala ang ustad, o sino man ang kaya makatulong sa iyo. Ang paghingi ng tulong ay hindi palatandaan ng kahinaan. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam, siya mismo ang humingi ng tulong mula sa kanyang asawa. At bilang panghuli, nararapat sa mga magulang, sa mga tatay at sa mga nanay na bantayan at gabayan ang kanilang mga anak. Alamin kung saan sila pumupunta, ano ang kanilang ginagawa, ano ang kanilang tinitignan sa internet, sino ang kanilang mga kaibigan. Dahil tayong lahat ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa mga taong ipinagkatiwala niya sa atin. Isinalaysay ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Lahat kayo ay tagapangalaga at lahat kayo ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa inyong pinangangalagaan. Mga kapatid sa Islam, pangalagaan natin ang ating dila at ang ating kamay. Huwag tayong manakot, huwag tayong manakit o magbiro tungkol sa pagpatay. Kontrolin natin ang ating sarili kapag tayo ay nagagalit. Matutong magpatawad at humingi ng tulong kapag mabigat ang ating dinadala. Kapag may narinig tayo o nakita tayong totoong banta, huwag tayong manahimik. Bagkus ipaalam natin, i-report natin ito sa mga may kakayahang kumilos. Allahumma hafadna wa abna'ana wa madarisana min al-fitani wal-unfi وسفك الدماء واهدنا لاتباع كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وأصلح شباب المسلمين وارزقنا الحلم عند الغضب واجعلنا مفاتح للخير مغالق للشر واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.